Yan, okay. Sige, magpaksa na tayo. Okay na yan. Bakit sinabi sa Mateo 23:9 na huwag ninyong tawagin Ama ang sinuman tao sa lupa? Yan ang pag-usapan natin. Okay, Uncle Jordex, ikaw na pala agad. Oo, walang ama. Kasi ang pinapatungkulan diyan, yung tinatawag nating Father in Heaven, no. Na walang tinatawag nating kasi itong mga ama na ito na nagpapanggap na mga kumakain kasi ako ang eh. Pero tirahin pa rin natin 'yan. Yung mga ama diyan yan yung mga nagmamataas na mga pariseyo na nagpapatawag sila na guro, nagpapatawag sila ng ama. Pero kung basahin nyo yung konteksto na iyan, malinaw na malinaw na ang pinapatungkulan dyan, yung tinatawag nating mapagmataas. So yung mga mapagmataas na mga Hudyo, sila yung ina-addressan ni Kristo. Kasi itong mga mapagmataas na mga Hudyo, tanging sila lamang ang lalapitan ng lahat ng sangkatauhan na mga Hudyo, mapapatungkol man yan sa problema, sakit at saka yung mga tinatawag nating iba pa, no, na sila daw ay mga ganyan ba na kami ang mga tunay nga ni o kami ang tunay na mga ng Diyos. So sa amin kayo magpagamot. Tapos ngayon ang problema kasi sa mga Hudyo na iyan, sa sobrang pagmamalabis, pagmamataas nila, hindi na nila namalayan na mga hipokrito na sila. So ngayon, nung sinabi yan ng ating Panginoon sa time na iyan, o syempre, ano ba yung reaksyon ng mga Hudyo nung narinig nila iyan? Lalo sila nag-alboroto kasi sila yung tinatawag nating nagmamataas. Yung mga nagpapatawag ng mga guro, nagpapatawag ng mga ama. Oo, kahit hindi naman sila ama. Oo, kasi ang mga ama, take note, ang ama ng pananampalataya, hindi mga pariseyo. Hindi mga pariseyo. Yung mga libita. Linya libita. So, ibig sabihin, linya nila Bautista. O yan yung mga ama ng pananampalataya. Ngayon yung mga pariseyo na yan, iwan to sa ang linya yan, nagpapa-address sila ng ama ng pananampalataya. So ngayon, Tama yan, huwag tayong patawag ng Ama, dahil isa lang ang ating Ama, ang Diyos Amang nasa langit. Pero ano ba konteksto ng talata? Binabatikos ni Jesus ang mapag-imbabaw na leader ng mga religion na nagangad ng titulo at sobrang parangal sa sarili. Kaya ang focus ng talata na yan ay kababaang loob, hindi yung mapagmataas. Kasi ang Diyos ang pinagmulan ng lahat at otoridad ang tao tagapaglingkod lang. Ano ba yung principle ng talata? Ginamit ni Jesus diyan ng diin at matinding pananalita upang iturong aral kung literal itong ipinatutupad. Hindi rin dapat tawaging guro o pinuno ang sino man na mababasa sa Mateo 8 hanggang 10, pero malinaw sa Biblia na ang mga guro, pinuno at ama sa pananampalataya. Nagugutom na kasi ako. Tagal ng pagkain. Bakit nga pala tinatawag na ama yung mga pari? Kasi kung mababasa mo sa unang Korinto 14:15, sapagkat bagamat may libo-libong tagapagturo kay Kristo, ay wala kayong maraming ama sapagkat si Kristo Jesus ay inaanak kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Tinawag dito ni San Pablo ang kanyang sarili na ama. Wala palang masama na tawagin kang ama kung ama ka sa pananampalataya, basta hindi mo kiniklaim na ikaw yung Diyos Ama dahil iisa lang ang Diyos Ama. Ano yung mga talata na
pinapayagan tayong tumawag ng ama. Mababasa sa Efeso 6:2, igalang mo ang iyong ama at ina. Kung bawal ang salitang ama, hindi ito utos ng Diyos. Tas ama sa pananampalataya, mababasa sa Roma 11:12, si Abraham ay tinatawag na ama ng mga mananampalataya. So hindi porket nakabasa tayo na wag kayo patawag na ama, iintindihin nyo na ng literal. Kasi kaugnay ng talata nga, meron din tinatawag na wag kayong magpatawag ng guro. Pero kung mababasa mo sa Efeso 4:14, siya ang naglagay ng ibang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor at mga guro. Ang Diyos din ang tunay na ama. So huwag natin iintindihin literal, ang dapat pag-aralan natin yung konteksto, tsaka kung ano yung gusto iparating ng Panginoong Hesus yun, na huwag kayo ipatawag ng Ama. Doon yan sa mga mapagmataas na nagkiklaim na halos sila na talaga yung Diyos. Tas doon naman sa, sige, ayun lang, baka sumobra yung sasabihin ko. Nel, yung yung ino-order mo nga pala Nel na dinuguan, may gata ba yung sa'yo o wala? Sabihin mo na lang kay Biorista kasi di niya alam kung ano yung order mo kasi iba nilang luto may gata. Meron din naman yung plain yung wala lang. Tama din naman si kapatid na Aaron. Binabasa by context yan, hindi yung pinuputol para kang squatter. So ano ba napapaloob dito sa Mateo 23:9? Call no one man your father. Jesus used the hyperbole to post the warning that no one should pridefully desire the horrific title. This word are not means literally in the New Testament writings. Elsewhere, use father or natural father. Even Paul said, I'm father too. So, tama din naman si Jordex. So, ibig sabihin nito, and the spiritual father of the church. The spiritual fatherhood in the New Testament and the priest is the extensions of the application of the Old Testament, Old Covenant priest. Nasa Judge yan. So, punta tayo dun sa Hebrew. Typology to Hebrew 7-11. Ano nakalagay? Endure that your suffering as being a father in punishment, and your suffering show that God is treating you as his children. Has there even a child who has not punished by his father? If you are not punished, as all his children are, it means you are not real children, but bastard. Ako'y bastardo pala. In the case of a human father, they punish us and we respected them. How much more should we submit to our spiritual father and leave a human father punishment? For us, the short time of as it seems like to them. But God does it for our own good, so that we may share the holiness. Claro, diba? We share the holiness. Wala akong paalam kung hindi mo maintindihan to, but I want to speak English. I will whatever I want. When we are punished, it seems to us at the time something to make us sad that I'm not glad later. However, those who had been disciplined by the punishment reap a peaceful reward of the righteousness of life. Klarong-klaro. So, hindi naman palang pinagbabawal ng Diyos na tawagin ng Ama ang lahat. You just read the context at unawain. Kasi kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, paano mo mauunawaan Di magiging incomplete talaga yung utak mo. Yan. Kaya maraming naiimperno. Thank you, host. Yan, ikaw na, kuya,
TG. Kuya TG po, open ang mic. Pass. So next agad tayo. Hindi na dito napigilan ang pagsasampa ng kaso. Hinihingan pa natin ng reaksyon ang Kuya Robin. Doon tayo sa talata. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Maliwanag po na hindi dapat tawagin ang ama o tawagin ama ang sino mang tao dito sa lupa. Aling pagkaama ba ang tinutukoy diyan? Narito, lahat ng kaluluwa ay akin kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Napansin ba ninyo ang ama ng kaluluwa ang tinutukoy sa talata na hindi dapat ikapit sa pagiging ama ng mga tao rito sa lupa? Sino ba ang nagpapatawag ng ama ng kaluluwa na sukat pa nilang itanggi ng itanggi, hindi nila matututulan? At ang Santo Papa, Ama, ay ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa dito sa lupa dahil siya ang kahalili ng ating Panginoon. Sa makatwid, maliwanag po sa referensya na ang Santo Papa ay nagpatawag ng ama. At isang aklat ng The Priest Alter Christus, sinulat ni Pope Pius XI sa kanyang aklat na pinamagatan na The Priest Alter Christus, ang kahulugan, thus the priest is, as is said, with good reason, is indeed another Christ. Ang pagkilala po ng Iglesia Katolika sa Pope ay hindi nagkakasala. Ang sabi po sa Biblia ay lahat ng tao ay nagkasala. Maliban nilang gawin nilang Diyos si Pope. At kung ang Pope nila ay santo ay nasa langit na, ano ang tawag nila doon? Ano ba ang Tagalog ng Father? Hindi ba Ama? Bakit hindi tatawagin mong Ama? Ama ng kaluluwa ang pagkilala ninyo sa inyong Pope. Si Abraham tinawag na ama ng pananampalataya. Hindi tayo tutol doon. Pero hindi ama ng kaluluwa. Pero ang ama ng kaluluwa ikinapit sa Pope. Sino ba sumunod? Pagkatapos ng mga apostol, lilitaw ang maraming bulaang propeta mula rin sa inyo. Sa makatwid, sino mang nagtuturo nakasunod ng mga apostol, lalo na may apostolic succession, sa kanila lilitaw yung magpapatawag na ama. Malinaw na malinaw po, maging sa aklat referensyang katoliko, huwag niyong tawaging father ang inyong pare. Pagkatapos sa ikutan na to, baka meron dyan MCGI o Born Again. Ano pa ba? Ibang religion, up kayo para makasali kayo sa discussion. At gagawa ko ng tigit-tigit isang representative lang. Ayun. Para mabilis ang ikutan. Malinaw. Okay kuya, ano religion mo kaya, Tomigs? INC po. Okay, sige. Salta ka muna, mamaya lang mag-access ng plot. Pwede na kuya. Okay, sige po, sige po. Doon sa paksa. Ayun. So yun na nga, no? Malinaw naman sa mga sinabi ng mga kuya dito sa taas. Lalong-lalo na sa ginamit na referensya ni Kuya Robin. Okay, sa Mateo 23:9, sinabi doon, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang nasa lupa. Ang tinutukoy dito, kung sa konteksto, ang mga leader o guro sa lupa ay hindi dapat tawaging ama dahil iisa lang ang tunay na ama. Ang tunay na ama ay ang Diyos na nasa langit. Doon sa Mateo 23:9, ito ay para ipakita na ang tunay na otoridad at kapangyarihan ay nasa Diyos lamang. Pero porket ba bawal tawaging ama, hindi na natin igagalang ang magulang.
gigagalang pa rin ayon sa Exodus 20:12. Ang paggalang sa mga magulang ay utos ng Diyos pero ang pagtawag na ama, yun nga sabi ng nilabas ni Kuya Robin na talata, ama na kaluluwa. Ewan ko, ama na kaluluwa ba? Ay yun ang bawal. Ano? Si Jesus mismo ang nagbigay ng halimbawa ng pagtawag sa Diyos na ama sa Mateo 6:9. Ngayon, yung sinabi ni Kuya Robin, yun nga, ang Santo Papa nga, di ba? Leader ng mga Katoliko. Di ba? At ang mga father, ewan ko, kiniklaim ba nila na sila daw ang ama sa nakaluluwa? Ewan ko, yun ba yung sabi? So yun na nga, ang pagtawag ng ama sa Diyos ay nagpapakita ng ating relasyon sa Kanya bilang mga anak niya. So Roma 8:15. So, yun nga, malino nga yung nilabas na referensya ni Kuya Robin na ang kinikilalang father, yan, o papa sa Iglesia Katolika ay yun ang halimbawa na nilabag nila ang utos ng ating Panginoong Diyos. Sila ang nagpalitaw doon sa Gawa 20:30 na sila ang tinutukoy ng mga bulaang mga ngaral na nangkiklaim na sila ang ama sa lupa at sila ang may hawak o sila ang ama, Santo Papa sa lupa. Magulo ang aking representation. Sige, umakyat si Akintos, Uncle. So, ayun, baka may MCGI dyan, o Baptist, born again, angkat kayo para makasali kayo sa paksa. Tigit-tigis ang representative lang. Para mabilis ang ikutan. Sige, Kuya Kajan, magsalita ka muna. Ang tanan no, hinaot paunta na kita sa mayong kahintang, kapayapaan po ang sumainyo. Sana clear yung boses ko kasi mahina yung internet no. So, maiksi lang yung sasabihin ko, Kuya Bio. Yung binasa po ni Kuya Robin, napakalinaw naman to, no? Na yung papa daw, sila yung mga nagpapatawag ng ama. Sila yung pinakamataas kasi sila na yung kahalili ng Panginoon. So, sila yung sinasabi diyan sa talata na wag ninyong tawagin ang sino man na ama sa lupa. No? Kasi isa lang yung ama na nagmamay-ari ng kaluluwa natin. Ang Diyos lamang, hindi ang mga papa. Oo. So, yung mga papa, hindi naman natin yan sila kadugo. Bakit mo tatawagin father? Yung sinasabi doon na tawagin mong papa is yung pinagmulan mo, yung yung ama mo tunay, kasi may utos din yun na ibigin mo ang iyong ama at ang iyong igalang mo. So yun yung ipinag-uutos na tawagin mong ama. Hindi yung pari. Kasi hindi naman silang may-ari ng kaluluwa natin. Bakit sila magiging kahalili? Anong kapangyarihan nila para humalili? Wala silang kapangyarihan. Wala silang power. Para sabihin mong father sila ng kaluluwa. Wala silang kapangyarihan doon. So, mali talaga yung ganong mali talaga yung ganong aral na yung papa tatawagin mong father. So, yun lang yung sasabihin ko, Kuya Bio. Okay na ako. Salamat. So, ayun, ulitin ko ulit. Baka meron po dyan MCGI, representative, born again, Baptist. Angkat kayo rito para makasali kayo sa paksa natin. Baba na muna kita, Kajan. At nandiyan naman si Kuya Robin. Sige, tapos baba. May akit marami. Sige lang.
Sino ba sunod? Isaac Newton. Iyan, no? Maayong buntag sa inyong tanan. So, ang topic is bakit wag tawaging sa kung ating susumain sa Biblia, ang masamang tawagin ang ama na nasa pananampalataya. Pero meron diyang iba na sasabihin, pilosopuhin, sasabihin, bakit tinatawag mo yung tatay mo na ama? Siyempre, ama mo yun sa laman eh. Hindi mo naman ama yun sa pananampalataya eh. No? Kagaya ng tinatanong sa akin ni kanina, sino ba itong nasa baba? Si Kuya Will. Ayun ang sagot doon. Kaya, sino ba ang dapat na kikilanin natin na ama? Yung nasa Mateo 6:7 sasabi doon, at sa panalangin ninyo ganito at magsidalangin kayo ng ganito: Ama naming na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So sino yung pinapakilala na ama na nasa Biblia? Ang ama, no? Marami kasi sa atin ngayon nagpapatawag ng ama eh. Yun ang hirap. Pero wag sanang ma-offend, wag sanang masasaktan yung mga tao na nakikinig sa akin, kung wala akong pakialam kung matatamaan kayo, basta ang sinasabi ko ay nasa Biblia. Talagang wag nating gagawin o wag nating ipilit pa na pag sinabi ng Diyos, wag kayo magpapatawag ng ama, wag, no? Wala tayong karapatan na questionin ang Diyos kung bakit hindi natin pwedeng tawagin ang ama pagdating sa pananampalataya. Ano bang sabi ng Roma 9:20? Kasi ikaw na tao, sino kang tumututol sa Diyos? Hindi ka pwedeng tumutol sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ganito ang gawin mo, dapat susundin mo. No? Mahirap talaga sa atin kasi ngayon, maraming problema sa atin ngayon kung ano yung ayaw ng Diyos, ayun ang ginagawa natin Ano bang sabi ng Isaiah 5:20? Ang matamis sa kanila, ginawa nilang mapait. Ang mapait sa kanila, ginawa nilang matamis. Ano ba yan, mga kaibigan? Gumising na rin kayo minsan, no? Huwag na kayo magpapabulag sa mga bulaang tagapagturo o sa mga bulaang mangangaral. At uulitin ko, iisa lamang ang ating pastor, si Kristo, no? Yun lamang po, Kuya Viewerista, at maraming salamat. Kumakain pa ako Thank you. Ayun, sige, salamat din sa'yo. Kaya, baka may MCGI dyan, born again, o Baptist, sakit kayo rito. Paksahan natin, bakit sinabi sa Mateo, huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Okay po. Magandang gabi. Masasabi ko lang ang aking view dyan sa Mateo 23:9. Huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa mga katuwid bagay siya ay nasa langit. Pag binasa po natin ang buong 23 ng Mateo, ito ay ang kinakausap niya mga alagad, at ang topic niya ay ang mga eskriba at mga pariseo. Naniniwala po ako, ewan ko lang sa inyo na napansin nyo, na maaari ang mga eskriba at pariseo nagpapatawag din ng ama. At sinabi ni ng Panginoong Hesus na kaya kailangan wag magpatawag dahil hindi talaga ganun yung kailangan magpakababa. Tinuturuan niya ng magpakababa. Pag tinuloy-tuloy niyo yung talata sa Mateo 23 11 hanggang 12. Sige, basahin na natin lahat. Sa Gis, huwag kayong patawag ng mga Panginoon sapagkat isang yung Panginoon sa mga katuwid bagay ang Kristo. Sa 11, datapot ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Pinakamataas na hierarchy, magiging lingkod ninyo. At sino mang nagmamataas ay mabababa, at sino mang nagpapakababa ay matataas. Ito ay nakuha ko yung mga sinasabi ng ibang mga Catholic defenders na yung iba nagpapatawag. Actually, siguro maaring sabihin natin si Pablo ay naging ama siya, ama ng
ama ng ibang pinanganak niya si si Timoteo, pinanganak niya ang ibang mga mga inaakay niya. Pinanganak niya pero hindi siya I doubt na nagpatawag siya ng ama. Oo. Kasi ang masama, lalo na may mga referensya na sa Katoliko na ang pinakamasama lalo yung kahalili. Ayun ang masama, yung kahalili. Hindi nagpatawag, pero maaring sabihin na spiritual father, pero naniniwala ko hindi na nagpatawag. Sige, yun lang po, kapatid na Hus. First, salamat, Biaris. Ganda topic mo. Oo, tumatawag talaga ako ng ama sa mga pinagkakautangan ko ng loob, lalo na sa mga spiritual na paniniwala. Kasi mapa-Old New at New Testament, tinatawag na niyan, Church Fathers. Tinatawag naman ng mga tunay na Hudyo. Ang tawag namin dyan patriarka, mga patriarka. Kasi siya natin deductive reasoning. Kaya nga sinabi sa Efeso, tawag ko, Daddy Cal. Daddy ko talaga yun. Yung aral namin sa ROG, talagang malupit. Sayin natin ha. Yan Efeso 6:1, mga anak. Ayun, di ba? Huwag kayo mga santo. Mga kagaya ni Apostol Pablo. Mga anak. Sundin ninyo. Sino? Yung inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon. Gusto niya, tayo? Respectful, loving, children. Pagkat ito yung nararapat. The right thing to do. Verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Yun yung sinasabi, kung sa laman pa nga, how much more sa espiritu. Kasi number 1 na ama natin dyan, si Yahweh. Yung Diyos, tatay yun Pag wala kang utang na loob sa Diyos, kawawa ka. Kaya nga sabi ni Kristo, ganito ka ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Turo ni Kristo yan, panalangin na yan. Ama yun. Saan yun? Sa 11 ng Lucas. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi niya sa kanyang mga plural, Panginoon, turuan mo po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sinabi ni Jesus. Sino may sabi? Si Jesus. Hindi yan
Kaya nga sabi, hindi basta-basta kung sino-sino lang ang tatawagin mo. Kailangan sigurado ka kung sino yung tinatawag mong tatay. O yung tunay na Diyos. O tapos yung susunod pang tunay na Diyos, yung anak niya. Kasi amang walang hanggan din yun. O tapos yung mga church fathers. O tapos yung kinagisdan mo ngayon. Sige, yan muna. Salamat. Thank you. Yun, ako na. So, para sa akin, yung tinutukoy na ama doon is spiritually. Spiritually, kumbaga pagsalangsang, kung tatawagin mo ang isang tao na ama, or mag-self-proclaim na ama, katulad ng mga ROG, pagiging Diyos, tumutukoy na yun sa ama. Sinasabi nilang Diyos sila. So, pagsalangsang na yun, kapatid. At, eto pa, gagamitin ko yung talata ng Mateo, verse 33. Sabi doon, wait lang, basahin ko lang. Sabi doon, ngunit kung sino man, wait lang, basahin ko nga. Ngunit ang sino man ikaya ko sa harap ng mga tao ay ipapaya ko rin sa harap ng Ama sa langit. So, ang nagsasabi doon si Jesus Christ, kung ipapaya daw siya dito sa lupa, mga kapatid, ipapaya niya rin daw sa harap ng Ama. Baga yung mga reliyo na nambubuli sa kanya o ginawa siyang tagapagligtas, pero binababa naman yung ginawa niya, baga tao lang sa kanila si Kristo. Diyos na nga yung nagtaas sa kanya eh. Yung Ama na yung nagproclaim sa kanya bilang anak. Pag anak ba ng Diyos, tao na yun? Ano yun, kapatid? Diyos yun. Hindi natin pwedeng sabihin na tao lang si Kristo kasi paghahamak yun sa kanya, pinapaya mo siya. So, ipapaya ka niya rin sa langit. Baka pagpunta nyo doon na nakita nyo si Jesus Christ sa katauhan ng Diyos, baka mapaya kayo. Sabihin nyo, Lord, patawad. Kala ko tao ka. Batukan kayo nun. Sabihin sa inyo, di ko kayo nakikilala. Lumayas ka. Tao pala ako ha. Ginawa, may tao bang kayang magligtas sa kapwa-tao? Sabihin sa inyo nun. Tapos, yung tinuturing yung Ama, sabihin din naman sa inyo, ayan, binigyan ko kayo. Pinakilala ko sa inyo yung anak ko, pero nilapas tanganan nyo. Binuli yung anak ko. Di ba? Pag kayo, yung anak nyo, binubuli ng mga ibang tao, nagagalit yung Ama, di ba? Ganon din ng Ama ni Jesus Christ. Pag binuli niyo si Jesus Christ, binababa niyo yung pagkatao niya, papaluin kayo nun. Kaya, mag-ingat-ingat kayo sa mga ganyan. Ako, wala namang pinapangalanan na reliyon. Basta yung mga taong binababa si Jesus Christ, binababa nyo siya sa ginagawa nyong kapantay lang ng tao, good luck kasi lagot kayo sa tatay niya. Ayun lang. Binaisik ko lang, di ba? Tama naman yung sinabi ni Bro Logo kanina, no. Simulat sa pool pa lang, doon pa lang sa Old Testament, no. Marami nang tinatawag na ama, no? Lalong-lalo na yung mga namumuno, no? Yung mga propeta, no. Kaya kung sasabihin mong yung ama lang yung dapat mong tawagin na ama, no? Ang sabi dyan sa 23:9, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Bakit tinawag mismo ng Panginoong Jesucristo na ama si Abraham, di ba? So, sa Old Testament pa lang, no, magbigay tayo ng sample, 2 Hari 2, si Elisha, tinawag niya si Elijah na ama, no? Sa Hukom 17:10, makikita din yan.
Mateo 15:4, sinabi ng Panginoong Jesucristo na kailangan igalang yung ama at ina. Yan. Si San Pablo, sinabi niya na siya'y naging ama sa pananampalataya, no? So ito na yung naging basihan, Old Testament, New Testament, yung mga namumuno, no? At yung mga propeta, yung mga pari, ay yan na yung tinatawag na ama. Kasi si San Pablo din mismo, siya yung nagiging ama, di ba? Yan yung sabi ko kanina, 1 Corinto 4:15, ama sa pananampalataya. 1 Corinto 9:2, naging apostol si San Pablo. At wala siyang asawa. Yan. So patunay yan na isa siyang ehemplo, no, sa mga kaparian, lalong-lalo na sa Roman Catholic. Sa unang Juan 2, binabati ng Apostol Juan, no, yung ama at yung mga anak na andun sa iglesia. So malinaw na malinaw, talagang tinatawag na ama yung mga namumuno at yung mga pinili ng Diyos. Actually, ang daming talata niyan eh. Kahit nga si Pedro, no? May tinawag siyang anak. Si Timoteo, hindi naman biological father niya si Pablo, pero tinawag siyang anak. Diba? So, old and new, nagpapatunay. Opo, ayun nga po, masasabi ko po dyan, ang konteksto po ng talata ay pagpapakababa. Tama nga po, unang panahon pa lang, si Abraham tinatawag na rin na tatay, ama, Father Abraham, di ba po? Pero tinuturo ng Panginoong Jesus na magpakababa. Kaya di ba yung kasunod nga po ng talata, sa Catholic, ang pinaka-pope po, yung pope po, siya po ang magiging lingkod. O, sana po ganon. Hindi ko naman po pinupuntosan ang Katoliko. Pero ang masama ho, sana po ayoko na pong magsabi ng na kung may mga referensya na mali yun, kung mayroong referensya na Katoliko na kahalili, ay pangit na pangit yung kahalili ng ama. May napakita yata yung ibang nagsalita na may reference na kahalili. Ayun ang pangit, kahalili ng ama. Maaari po, ewan ko po kung maano kayo ng mga, ewan ko pong maniniwala kayo, maaari nagpatawag ng mga Escriba at Fariseo na Father. Maaari po kasi, Ang nangyayari sa'yo ko yan, nawawala ka na signal. Hello? Nawawala po ako. Huwag ka nag-exit kasi hindi ka nadidinig pagka umalis ka sa live. Okay. Tinitignan ko yung reference. Okay, sige po yung ayun po sasabihin ko yun. Tinitignan ko kasi yung yung Bible. Basta ang tinatopic ng ni Cristo diyan ay ang Escriba at Fariseo kasi po huwag kayo patawag na guro. Yung mga Escriba at Fariseo yun parang inaalis niya yung mga Escriba at Fariseo. Siguro nagpapatawag din niya ng Father. Kasi yun po ang topic nila. Opo, huwag magpaimbabaw. Ayoko namang puntosan ng mga Catholic. Depende po sa view kasi baka may mga Catholic ang view nila yung Pope ay kahalili. Ewan ko may referensya
May ganun. Pero siguro di-deny nila yan. Sige. Yun, so okay. May sasabihin lang akong konti kay sa iyo, Barber, ano. Siguro, Barber, bago ka magpahayag, medyo uminom ka muna ng gatas tsaka vitamins para magkaroon naman ng laman yung mga pinagsasabi mo. Yung topic natin nasa Mateo 23:9, bakit ka napunta sa Christology? Medyo ano ka muna para hindi ka napaghahalata, Barber, ano? Oo. Tsaka isa pa, ama yung pinag-uusapan natin, hindi yung anak. Hindi anak. Oo. So, ama, hindi anak. Oo. Malinaw naman doon sa sinabi kanina ni Kuya Robin na yung mga papa, yun yung humalili doon sa Panginoon para sila ay magtawaging ama. Bakit mo tatawaging father yon? Hindi mo nga yun dugo. Bakit mo tatawagin yun? Hindi naman silang may-ari ng kaluluwa. Isa lang naman ang may-ari ng kaluluwa. Ang ama lang naman. Bakit mo tatawaging father? Yung pagtawag natin ng ama sa ating magulang, yun yung utos yun ng Diyos eh. Oo, pinag-utos yun ng Diyos eh. Bilang ama mo na pinanggalingan mo or kadugo mo. Oh, sabi kasi igalang mo ang iyong ama't ina sapagkat ito ang unang utos na may kalakip na pangako. So yun yung tatawagin nating ama. Hindi yung papa, hindi yung father. Hindi. Ang ama, yung nasa langit, yun yung may-ari ng kaluluwa, hindi yung mga papa. So, yun lang sa ama, hindi yung anak Yung may narinig kasi ako na sinabi na si Apostol Pablo ba yun? Na sabi, mga anak, tinawag daw. So, palalabasin ka agad na ama na si Pablo. So, hindi yung anak, ama yung topic natin. Yun lang, salamat. Ay, nako. Hindi naman yung commandment na proactive commandment na in the future susundin natin na wala tayong hindi magpapatawag ng ama. I-contextualize nyo naman para magka-atake lang kayo sa mga pare at sa iba pang nagpatawag ng ama. I-contextualize nyo, basahin nyo yung 1 hanggang 12. Kasi hindi lang 10 yan eh. O hindi yan lang 9 eh. Aral yan ng pagpakumbaba kasi nga ang topic nila dito ni Kristo at sa mga alagad at sa mga nakikinig sa kanila ay yung mga Parisiyo na before they are considered as well-known Jewish religious authorities. Nagpapatawag sila ng ama. Ha? Meaning to say, itong buong chapter na to, it is a commandment about humility. Hindi ito commandment na huwag kayong magpatawag ng ama. Paano itong number 8? Huwag kayong patawag na guro. Paano natin explain ito? Kasi nga, before these verses, itong mga Parisiyo, kinukonsider na guro mga tagapagturo ng kautusan ni Moises Pero, ang nakikita ni Kristo, ang mga Parisiyo, tao daw, sa 5, ang mga Parisiyo. Kaya, sabi niya sa 8, huwag kayong magpatawag na guro. Huwag kayong magpatawag na ama. Sa 10 pa nga, huwag kayong magpatawag na tagapagturo.
Ang tinutukoy niya dito, itong mga Pariseo na mga matataas, ang pride. Hindi ginagawa yung mga tinuturo nila. Ito yung tinutukoy ni Kristo. This is about humility. This is a gospel about humility na just because may title ka, no, may title ka na, you are a teacher, you are a doctor, you are an engineer, magpakumbaba ka, yan yung tinutukoy. Pare ba naman Katoliko yung interpretation ng mga INC? Di ba di ka naman tanga? Kung ano, ama daw ng kaluluwa, yung mga tanga. Diyos ko, magbasa naman kayo ng konteksto. Para lang talaga magamit yung, huwag kayo magpatawag na awa, para lang talaga magamit against the Catholic Church. Basahin nyo yung 23:1 hanggang 12. Huwag kayong magpakatanga. This is about humility. Ang tinutukoy ni Kristo rito, huwag kayong magpatawag na guro, huwag kayong magpatawag na ama, huwag kayong magpatawag na tagapagturo. Itong mga Pariseo na mga matataas yung pride, hindi ginagawa yung mga tinuturo nila. Sabi pa nga ni Kristo, kaya gawin ninyo yung itinuturo nila, ngunit huwag niyong tularan sila. Sino? Itong mga Pariseo na tinatawag na ama, aba, because they're considered as religious, high, well-known religious authorities. Hindi, pare, Diyos ko ang tatanga. Ayun, salamat. May dumaan sa atin na isang MCGI, si Kuya Ohio. Ayan, Kuya Ohio, may representative na ako ng MCGI. Ang paksa natin, bakit sinabi sa Mateo, wag ninyong tawaging ama, sino man tao sa lupa. Kuya, ikaw na agad. Ready ka na ba, Kuya? Sige, paunahin mo muna sila. Hindi ko pa alam kung ano yung argumento ng mga tao dito. Hindi ko pa alam, hindi ko pa kilala kung sino pa yung mga religion na nandito. Meron po dyan INC, Catholic, Baptist, at saka isa, walang religion. Sige, paunahin mo muna sila bago ako magsalita. Di pa rin kasi ako Okay, nakapaganda. okay, sige po. Pero dyan lang po kayo, huwag kayong bababa. May ROG rin pala si Kuya Logoy. So next muna si Kuya Logoy. At mamaya si Kuya Ohio. Okay, Kuya Logoy, tuloy. Thank you kaibigan kong biyerista. Di ko alam, hindi pala well versed sa ito si ang lakas makatira, hindi naman pala alam. Di doble-doble pa nga ang tawag niya sa mga hari at sa mga propeta. Kasi yung si Yahweh, no, pagkasabi nga sa Hebreo, siyempre pa dapat alam mo yung Biblia ng mga Hebreo to eh. Kaya nga, ang Diyos na nagsalita, paano nagsasalita sa iba't ibang panahon, hanggang ngayon, modern times, sa iba't ibang para sa pamamagitan ng mga propeta. Ito, bibigyan ko ito ng background para hindi mo alam. Kaya nga, doble-doble pa nga pag tinatawag ng mga, si Eliseo, doon sa tatay niya si Elias. Hindi naman mag-ama talaga to sa laman eh. Ano ba naman klaseng tao yan? Kaya sabi niya, sa Samuel, sa, ano ba ito? Hari ba? Kalawang hari. Pre-test muna. Baka dibatiin tayo. Magtitira tayo ng. And Elisha saw it and he cried out, Aba, Aba! Kaya nga sa Hebrew may Aba, Abraham, puro yung lagi may Ab. Moab. My father! My father! Doble-doble pa. Amen, amen. The chariot of Israel and its horsemen. And he saw him no more. Then he took hold of his own garments and tore them into pieces. Tinatawag ni Elisha si Elijah na ama ko. Kaya pagdating sa bagong tipan, pagka masasamang tao, tapos mga makasalanan, doon din yun, amang diablo naman yung mga turo ni Kristo yan eh. O, di ba sabi, inaangkin ng mga Hudyo, si Abraham ang aming ama. Kaya napakadakila ni Abraham. Dapat alam by this time, dugay na. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. O, kung kayo yung mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. O, ngunit di ba? O, ngayon, hindi lang si Abraham ang tinukoy nilang ama. Sino pa? O, di yung Diyos. O, ang Diyos ang aming ama. Tinukoy na rin nila kasi
malalim pa na aral yan. At sinabi, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako. Kagaya ng pag-ibig ko sa mga kaparian. Laki ng utang na loob natin sa kaparian eh. O, tapos ngayon kay Daddy Calco. O, laki ng utang na loob ko dyan. Sa mga aral na hindi puro makasalanan naman kayo. Wala kayo sa kaharian ni Kristo at saka ng Diyos. Diba naman yun? Ang lakas-lakas nyo pang manungsiko. Hindi nyo naman alam yung mga pinag-uusapan dito. Sige, salamat, Virista. Magandang topic yan. Ako ulit? Ba't parang ang bilis ng ikot? Yung ano muna, Kuya Bio. Sila muna, Kuya Bio. Matatapos ko lang. Oo nga, ano, bakit nga Sila pala muna. ikaw? Teka. Sorry. Ayan. Yan pala, barber. Kasi apat lang kayo, inaano ko lang, bawat representative lang, kaya mabilis ang ikutan. Actually, hindi ko masya mabasa kasi nga wala akong pag umalis ako dito, mapuputol pag binagbasa ako sa Bible. Pero alam ko ang pinapatukuyan diyan na wag tukuyin ng mga ama is yung mga nasa lupa. Kasi nga sinabi nga ng mga Hudyo, ang ama daw nila is si Abraham. Ang sabi naman ni Jesus Christ, ang ama nyo ay Diablo. O kumbaga kasi yung mamamatay tao nga ay si Satan. Siya nga yung mandadaya, 'di ba? Kasi yung mga taong di kumikilala sa Diyos at sumasalangsang sa Kanya, ang ama nila ay Diablo. Spiritually po yun, hindi literal. At yung mga nagpapanggap naman na ama dito sa lupa, ngunit ang gawain naman nila ay pagsalangsang din sa Diyos, ay doble-doble ang pagsalangsang nila. Sila ay nagpapaimbabaw sa kanilang sarili at pang-ama nga, sino ba ang karapat dapat na tumawag ng ama nga? Sino ba ang karapat dapat na tumawag ng ama sa nasa taas? Syempre alam na natin kung sino yan. Pre, alam naman natin tayo. Naniniwala tayo na dakila yung ama na nasa langit. Siya'y tunay na Diyos. Kahit anong reliyon, naniniwala doon. Pero kung usapan naman pagdating sa anak, sabihin nyo na naman, nadama yung anak. Ama lang pinag-uusapan. Damay talaga siya dyan kasi hindi nyo idadama yung anak. Wala nang silbi itong topic na to kasi siya yung pinakamahalaga sa Bible at mauwi ito sa kanya. Ako bilang born again, pag-uunawa ko naman yung sinasabi dyan na hindi dapat tawaging ama yung mga nasa lupa na sumasalangsang sa totoong ama. Tama naman talaga. Ako hindi sumasalangsang sa ama natin na nasa langit sapagkat ako'y nagpapatotoo sa kanyang anak na siya'y tunay na Diyos. At tinataas ko siya katulad ng pagtaas ng ama sa kanya. At yung mga taong bahala ng ama doon. Siya na ang sabi naman ni Jesus Christ, nagpapaya sa kanya dito sa lupa, kakaya niya rin dun sa ama. Kaya, wait lang, may nag-chat sa akin Kaya yung pinapatutukuyan dyan talaga, mga Pariseo sa Saduseo yung kausap. Huwag na tayong mandamay pa ng paninira. Kasi, yan malinaw yung interpretasyon nyo yan. Nagsasariling interpretasyon na kayo yan, mga kapatid. Labas na sa Bible yan. Sariling kuro-kuro nyo na yun. Okay, ikaw na, Kuya Ohio.
Sige, pakirolyo pa uli, viewerista. Sige pa, ipaki-roleta pa. Salamat. Kaya dyan naman na si Kuya, si Bagwis. Yan ang kapalit mo. Ano ko, ayun si Bagwis. Ay, hello. Ako naman pala ulit. Sige. Okay, dagdag ko lang. May argument na sila Pablo ay nagpatawag ng ama. Ang ginagamit nila ay unang Korinto 4:15. Tingnan natin kung talagang nagpatawag siya ng ama. Sige, basahin natin. Unang Korinto 4:15. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, 10,000, kahit magkaroon kayo ng 10,000 teacher kay Christ, wala nga kayong maraming mga ama. Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamahay ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito ay aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak ng Panginoon. Bagaman si Pablo tinawag niya mga anak, tanungin natin ang mga unang Kristiyano kung may ebidensya ba talaga. Ayan ang susunod na tanong natin, i-present ng mga Catholic defenders na meron talagang ebidensya, matibay na ebidensya na tinawag ng mga kapatid sa iglesia nung una na father si Paul o kaya si Peter. Pero kung tutusin mo sa unang Pedro 3:15, tinawag naman ni Pedro si Pablo na kapatid. Sige, basahin ko. Inyong ariin ang pagtitiis ng ating Panginoon ay kaligtasan. Ito rin ang sinulat sa inyo ng minamahal na kapatid nating si Pablo. Si Pedro, tinawag niya si Pablo na kapatid. Kung ang argument naman ng mga Catholic defender na pareho sila ng katayuan, si Pedro at si Peter pareho, dapat, kung gayon nga ang argument nyo, dapat ang mga kardinal, brother na rin ang tawagan. Puro father din ang tawagan eh. Hindi ako sa ayon, hindi ko inaano yung Catholic, i-defend nyo lang na ganyan. Ayun ang konteksto. Pagpapakababayan, maaaring may mga Katoliko, hindi naman lahat na may mga pari rin siguro na mga maaaring nagmataas din. Parang matumataas yung tingin nila sa sarili nila, tinatawag silang father eh. 'Di ba? Parang kagalang-galang, si Jose Rizal nga binatikos din yan. Maraming bumatikos diyan at maaring hindi naman lahat siguro, pero may mga maaring tumataas din, maaring may diwa na rin ng katulad ng mga Pariseo at Saduseo. Pero dapat ang maganda kung magpapahambol ang mga Katolikong pare, mas maganda kung tuturuan ng 23:9, mas maganda wag silang patawag na father. Ay, ba't umalis yung representative ng MCGI? Ay, ikaw na, Kuya Bagwis. Hello, good evening. Yung konteksto ng Mateo 23:9, yan ay pagsaway at pagsalungat ni Kristo sa mga Fariseo at Skriba na nagmamataas at kumukuha sila ng authority na para lang sa Diyos. Kasi nagpatawag na Rabbi. Sa 8 mabasa mo, 8 Rabbi o Rabbi. Hindi kasi ordinaryong teacher lang ang ibig sabihin ng Rabbi. Sa mga Hudyo, yan ay pag-aangkin sa isang mataas na authority para lang sa pinakamataas na may kapangyarihan. At maging doon sa 9, Ama. Kaya nga niliwanag ni Kristo, huwag kayong magpatawag na Ama dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama sa makatuwid bagay na nasa langit. Sa makatuwid, yung pagkaama ng Diyos na nasa langit, huwag mong itawag yun sa kanino mang tao dito sa lupa. May magpatawag ba ng Ama katulad ng pagkaama ng Diyos na nasa langit? Meron. Kung basahin mo ang Hebrews 12:25 at saka sa
Ezekiel 18:4, ang Diyos, Ama ng Espiritu at Ama siya ng kaluluwa. Sad to say, ang mga pari, nagpatawag sila Father of Spirits and Father of Souls, nagpatawag sila Ama ng kaluluwa dito sa lupa. Yung unang Korinto 4:15, hindi naman Ama ng kaluluwa yon.